So, ayan. Pakita ko po itong parts of sermon outline, no? Pinaka-simpleng sermon outline. Siyempre, ang isang buong sermon outline ay binubuo ng subject. Subject o paksa. Diba? Then yung text o teksto, yung mga versikulo or Bible verse. And then yung title, topic, or theme. No, may tema, kaya yung tinatawag na pamagat. Tama po ba sa Tagalog? Pamagat. Yan. At introduction, pasimula. Then yung functional question, yan yung magtatali at sasagot para magkaroon tayo ng main division. Then, bawat main division, kailangan na marinig natin yung application. At huling-huli po ay kailangan po siya ng conclusion bilang climax. It's either nire-recapitulate natin yung mga puntos natin and sa conclusion din po binibigay yung mga challenges. So ayan po yung parts of the sermon. Kasi may nagtanong sa akin, Pastor, paano yung pinakasimpleng paraan na gumawa ng sermon natin? Ayan po. So tapos na. Pwede na tayong mag-closing prayer. Yan po ang part of the sermon. So, tuloy po ba natin? O, tuloy natin. Sige. Paliwanag po natin isa-isa. Ready na po ba lahat? Type natin, I'm ready. I'm blessed. So, dito po tayo. Ito example. Bigyan natin ng para mas madali nating maintindihan. Ito po yung pinaka, example. Subject. Pag sinabi nating subject, halimbawa, ang subject natin is all about God's love. And then, ang text natin is John 3:16. John 3:16, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish but have everlasting life. So, ang pinaka-subject ng buong teksto na yun is about God's love, pag-ibig ng Diyos. And then, introduction, walang nakalagay. Mag-intro, ibig sabihin, ipapaliwanag natin no, yung pag-ibig ng Diyos. Pwedeng magdi-define tayo o kung paano mo naranasan yung pag-ibig ng Diyos. And then, gagawa ka ng functional question. Halimbawa, John 3:16, no? For God so loved the world. At yung pinaka-tema mo, naisip mo, patungkol saan yung pag-ibig ng Diyos na yan? Lagyan natin ng adjective great. The great love of God. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Diba? So, mag-intro ka na kung gaano siya kadakila. And then, lalagyan mo ngayon ng question. Yun yung functional question. It's either what, where, how, why, o who, pwedeng when, o hindi ko na sinama. Pero subukan natin tong apat. Pwede bang tanong na what is the great love of God? Tapos makikita ba natin yung sa John 3:16? Ano ang dakilang pag-ibig ng Diyos? Parang hindi siya akma sa John 3:16. Pag sinabi naman natin na saan ang dakilang pag-ibig ng Diyos, parang hindi rin akma sa John 3:16, ano? Paano dakila? Paano kadakila ang pag-ibig ng Diyos? Parang ano din? Hindi siya fit. O bakit? Bakit dakila ang pag-ibig ng Diyos? O bakit? Bakit natin masasabing dakila ang pag-ibig ng Diyos? Yun. Mukhang mas maganda yun, di ba? Paano mo nasabi na dakila ang pag-ibig ng Diyos? Yan. So, pag sa English naman, pwede nating tanungin na why? Why? Or, di ba? Why? Yun yung why. Bakit? We need to understand the characteristic of God's great. Yung meron tayong proposition, no? Yung proposition, ipinopropose mo yung iyong idea, yung main idea niya. We need to understand the characteristic of God's great love. So, nagpo-propose ka na may kailangan kang maunawaan, may kailangan silang maunawaan na ang pag-ibig ng Diyos ay dakila. Ayun yung proposition. Mamaya ipapaliwanag ko yan sa inyo. No? Pinapakita ko lang. So, ang main division niyan, God's great love is, di ba? So, may tanong ka na, what
why we need to understand the characteristic of God's great love. Yun yung tanong nating why kanina. So, God's great love is universal. So, what are the characteristics? Yan, maganda yun. What are the characteristics of God's great love? Yun yung pinaka-the best dito. What are the characteristics? Kasi ang characteristics, noun din nito eh. So, God's great love is, first characteristic, universal. Because yung sinasabing, for God so loved the world, diba? Yung universe. We are the world, sabi nga nila, ni Michael Jackson. So, universal, pang lahat. Walang pinipili yung pag-ibig ng Diyos. Maitim, maputi, kulot, o unat, bungi, o buo ang ngipin, kalbo man o hindi. So, universal, walang pinipili si Lord. Unselfish. Sinabing unselfish, yan yung pinaka-main division niya, no? Hindi madamot. Yung salitang kanina, world yung pinapatukoyan ng universal. Sa unselfish naman is yung salitang only begotten son, di ba? Kaisa-isa na lang. Pag may isa kang cellphone, kaya mo pa bang ibigay? Pag hiningi sa'yo, di ba? Ang hirap na ibigay mo yan. Lalo na nandyan yung mga password mong mga app na naka-link sa iyong mga bank accounts. So, ang Panginoon, hindi niya pinanghinayangan yung kanyang anak, di ba? Napaka-unselfish. Iisa na lang pinagkaloob niya. And then, yung unlimited. Yun yung ikatlo na karakteristik ng pag-ibig ng Diyos, unlimited. Hindi nauubos. Yan po. Walang hanggan. Yun yung ibig sabihin ng unlimited. Yung unlimited natin na mga nire-register sa load, di ba? May limit pa rin. Kaya false unlimited yon, parang fake na unlimited. Pero si Lord, yung unlimited na tinutukoy niya, talagang walang hanggan. Ito yung totoong unlimited. And then, paano mo i-apply? Ipapaliwanag mo ngayon, no? Kailangan din na tayo ay manalig sa Panginoon, na ang kanyang pag-ibig ay para sa lahat. At naging unselfish siya. Ganun din tayo. Amen. At yung pag-ibig natin, minsan merong hangganan, pero ang Panginoon wala. Dapat tayo rin hindi namimili ng iibigin. Amen po ba? So, wagas na pag-ibig. Then, yung conclusion, sasabihin mo na lahat. So, yan po yung example. No? Binigyan ko na kagad kayo ng mga example. Ito naman, merong parts of the sermon na detalyado masyado. At subukan natin ipaliwanag ito. Kanina yung pinakasimple lang. Merong subject, may text, intro, question, then yung main division, application, conclusion na. Sa topical, mauuna yung subject, tas yung title niya, no? And then magi-intro ka, tanong, then number 5, magpo-proposition ka, then yung main division. Nandun yung mga teksto sa main division. Actually, karamihan ng topical po ganun. Or sometimes, merong isang title at yung title na yun, merong isang verse sa baba. Ginagawa nilang topical type. Pag tumalon at umalis doon sa pinaka-main text yung preacher, ibig sabihin, topical type na yun. Lalo na yung main division niya, walang ganong kinalaman doon sa bawat word na nakasulat sa text. So, topical tawag po doon. Then sa textual naman, ayan, medyo mahaba-haba, marami-rami. Mauuna yung text talaga. Yun ang kaibahan ng topical sa textual. At may papaliwanag pa natin to sa mga susunod. Pinabanggit ko lang po na ang parts of the sermon ng topical at saka textual ay magkaiba. Pero pareho silang may main division, functional question, application at saka conclusion. Sa expository, yan, ang daming laman. May proposition, transitional statement. Papaliwanag po natin yan ngayon. At alam nyo, hindi po natin, wag nating asamin na lahat ito maintindihan natin agad. Yung balikan yung sinabi ko kanina, yung simplest way, kahit yun po yung matutunan natin. Ngunit kung handa naman tayo sa mga, lalo na sa mga pastors na madalas mag-preach, mga laymen, mga teachers, Sunday school teacher, o kaya may binibigyan tayo ng privilege na mag-share sa ating iglesia, ay maganda po na malaman po natin ito. Papaliwanag ko po isa-isa. Mag-start tayo dito sa text. Alam niyo po ba, di ba, na ang salitang text po ay mula sa salitang textile,
Akala ko noon, pag sinabi mong text, text to verse, yon, ganun na yon. Pero hindi pala. Ang text po, ang pinaka-etymology ng etymology, yung saan galing yung word na yon, paano siya nabuo. So, ang ibig sabihin ng text, texte or tissue, yun talagang pinagmulan niyan, na naka-weave, no? Or fabric. Kaya pala ang tawag sa fabric ay textile. So, ang used word na ito, madalas tong unang ginamit, o madalas na ginagamit noong 16th century sa salitang textus receptus. Ang ibig sabihin ng textus receptus ay received text. Dati kasi Greek word lang ang at saka Latin ang Bible. Ngayon, noong 16th century nagsimula silang i-produce sa iba't ibang lengguwahe. Yun yung tinatawag na received text. Okay? So doon nagsimula yung mga naging popular yung text. At lately, isang German philologist na si Karl Lachmann ang talagang nag-popularize nito sa salitang textual criticism. Ang ibig sabihin ng textual criticism, dahil ang text ay isang fabric, no, kailangan i-tangle and untangle mo siya, parang hinihimay-himay, ganon. Yun ang ibig sabihin ng text talaga, no, or textual criticism, hinihimay-himay. Kaya kapag naglatag ka ng text, ibig sabihin mahihimay-himay mo yung mga bagay na binabanggit doon sa iisang sentence or given text or even in the whole passage na tinatawag. Pag isang verse lang, text ang tawag doon. No, kapag isang buong pag group of text na, ang tawag na po doon is passage, mga kapatid. Nagets po ba natin 'yon? Passage. Yan ang kaibahan ng text at saka passage. Pag single text, yun, single text. Pero pag mahaba-haba na, passage na po. So, diyan po nagsimula. Kaya yung textual criticism, it means to ravel or unravel. Ravel or unravel, tangle and untangle. So, ang unraveling means investigate and solve or explain something complicated or puzzling. Yan. Kaya sa mga expository na sermon, ito talaga yung pinakamagandang bagay. Excited sila, ina-unravel nila, hinihimay-himay. Bawat isang word may meaning. Ito ang kagandahan ng expository. So, yun yung meaning ng term ng text. Kalawa, yung use ng text. So, paano gamitin yung text? It's either topical, it's either textual, or expository. That's how we preach. Yung topical, from subject to text. Isip ka ng subject, ang subject ay obedience. And then, you will find many verses as you can na patungkol sa obedience, and titignan mo sila, igrupo-grupo mo kung yung obedience na to is all about obedience to God, or kung ang tanong is what is obedience, o ano bang sabi ng Lord about that, or ang nakalagay in how to obey. So yun, paano ba? Ano ba yung mga step? So manggagaling sa iba't ibang verse ng Bible or iba't ibang book. Yung iba sa Genesis, yung iba sa Psalms, yung iba sa may New Testament book or Revelation. So yun yung topical. And yung textual, from text to subject. Text muna, iisipin mo kung ano yung tinatawag na main idea. Yan yung main idea, kung ano yung pinaka-main subject, o pinaka-pangunahing paksa ng tekstong yon. So, aangat siya aangat talaga. So, pag umangat na yung pangunahing paksa, ay doon na tayo gagawa ng subject natin at tema. Ang expository naman, from text to text that makes a subject. Titignan mo lahat kung ano yung hindi lang John 3:16 ang titignan mo, kundi yung before John 3:16 and after John 3:16. So, titignan mo yung 14, yung 15, and then, tsaka pa lang yung main text mo, sasabihin mo rin yung 17. And even to the extent na kahit yung whole passage ng John chapter 3, papaliwanag mo pa na actually, kausap ng Panginoon si Nicodemo nung panahon na yon nang binanggit ito. So, lahat yon that makes an expository na ine-expose natin yung context o kung ano talaga yung pinakanilalaman ng teksto. So, yun yung expository sermon. Darating din tayo doon. So, yan. So, example ng subject natin, love. Yan. And
Sa topical, halimbawa, from subject to text, ano bang subject na gusto natin? So, ito nakalagay, given na, love. So, may love ba sa 1 Corinthians 13? Yes, buong chapter yan. It's all about love. Meron bang love sa John 3:16? Yes, for God so loved the world. Meron bang love sa 1 John 4:16? Yes, meron ding sa 1 John 4:16 na love na tinutukoy. So, kung mapapansin natin, galing siya sa iba't ibang book. Yun yung topical. Next, yung textual naman, tulad ng sinabi natin kanina, John 3:16, nandun na lahat. So, hindi ka na kailangan lumayo. Huwag na tayong kung saan-saan pupunta. Ang problema kasi sa mga preacher, tulad ko noon, ay ang style ng aking pagpipreach, isang teksto kung saan-saan na ako napupunta. Kung ano nilalatag ko hanggang makalimutan ko na dahil nagpapasimula pa lang ako noon. So, ang tawag namin sa ganong preaching shotgun preacher. Bakit shotgun? Sa tingin nyo? Pag bumira siya, sabog, boom, planggana, lahat tatamaan. Yun namang tinatawag na homiletical preaching o nag-aral ka as a preacher ay sniper. May focus ka talaga, naka-aim. Ang focus mo, pag love lang, tirakin mo lahat. Talagang kahit gaano kalayo yung punto mo, dun at dun ka uuwi. Pero yung iba kasing mga preaching, ang punto niya ay doon, pero lumiko na kung saan-saan. Napunta na ng Cubao, sumaglit sa Cavite, tapos sa New Zealand pala pupunta. Ayun, naligaw na. So, yun. So, ganun ako nung unang nag-preach at talagang tawang-tawa yung bishop namin sa taga-Cavite siya. Sila yung nagturo sa amin ng homiletical sermon. Unang-unang ko po, ang tawag dun duplicating leadership seminar. So, nagturo siya kung paano gumawa ng sermon outline. Actually, nagsimula pa nga sa buong program kung paano mag-MC, kung paano mag-testimony, ganon. Hanggang sa ang huling-huli nung pinaka-leadership seminary kung paanong gumawa ng sermon outline. Pagdating doon, naglakas loob ako talaga, gusto kong mag-share. Hindi ko rin na-apply yung share niya na kung paanong maging homiletical lang sermon. Sabi niya sa akin, habang iniikot niya yung daliri ng ganyan sa pulpito, hindi ko alam kung saan, nagpaikot-ikot, sabi niya gano'n. Parang napahiya ako sa sarili ko, pero natuwa naman siya dahil nilakasan ko yung loob ko. Kaya nung paalis siya, mula doon sa Marikina, doon kasi ako unang na-train, and pauwi na siya papuntang Cavite, taga-Naik sila. Sabi sa akin hindi kita makakalimutan, pero hanga ako sa lakas ng loob mo. Sayang, ganyan. So, yun yung una. So, dahil sa pagkakamali kong yun at pagkapahiya ko, ginalingan ko talaga. So, sometimes God is allowing us talaga na magkamali at wag tayong matakot magkamali. Okay lang. At kung makatanggap man tayo ng pagkokorek, masaktan man tayo, kalaunan, tanggapin natin ng maluwag kasi para sa atin din talaga yon. So, halimbawa, ang iisipin lang natin, kapatid, ngayon pa lang, baka naman nag-aaral tayo ng homiletics tapos magsilipan na kayo. Grabe. Shotgun yung preaching ni brother So, ayun ang problema kasi pag nasa isang church kayo tapos nag-preach, nagsisilipan na kasi gano'n na nangyari sa amin nun Nagsilipan na kung ano yung maling pagkakagawa sa mensahe. So, papangunahan ko kayo, ang mahirap kasi talaga sa nag-aral minsan, dahil aral ka at alam mo na yung tama, ay yung puso naman ang hindi nagiging tama. So, may mga kailangan din na habang nag-aaral tayo nitong paggawa ng topical, textual at expository, hayaan natin magkamali ang isang tao at tayo naman ay tumingin sa mensahe nito kahit sabihin natin na hindi naman homiletical. Minsan nung ako ay bago-bago pa lang sa Bible School at ginamit na rin ako na magturo ng homiletic sermon kasi nakitaan nila ako na parang ang galing kong mag-outline. Hanggang sa pag uma-attend ako sa ibang church, pansin ko sa sarili ko, nabe-bless naman ako, pero yung katabi ko naiiyak. Ako naman, bakit siya naiiyak? Ako hindi. Kasi ang tinitignan ko ay yung mga mali. Kaya nung pag-uwi ko sa Bible School ulit, first year pa lang ako nun,
Sabi ko, Lord, hindi maganda to. Alisin mo yung lumalaking lobo sa utak ko. Kasi baka pag hindi ko pa pinutok habang maliit, baka pag malaki na, lalo akong masaktan at bumagsak. So, yun talaga ang naging heart ko noon na sabi ko kay Lord, hindi na tama yung ganito. Parang masyado na akong mapanilip. So, marahil mapapansin nyo din yan sa sarili nyo, tignan nyo. Kasi nagsisimula pa lang din tayong mag-aral talaga ng lubusan na katulad nito. So may rules sa pagdating sa selection ng text. Number 1. So finding and remembering text for sermons. Okay? Text should be clear. Kailangan yung text na lalagay mo, clear. Kung ano yung inisip mong topic ay dapat clear. Okay? Kapag prayer, dapat talagang about prayer ang ilalagay mo doon. Hindi prayer ang inisip binigay sa iyo pero ang ginamit mong text John 3:16, 'di ba? Okay, prayer pero ang nilagay mong text mo Matthew chapter 7 verse 1 kasi may gusto kang paringgan na palagi ka na lang hinahatulan. Sabi sa 7:1, judge not, for thou shalt be not, for you will be judged. Sabi yung ganun, huwag kang humatol kasi hatulan ka rin ng Diyos. So, dapat clear yung teksto natin, okay? And ikalawa, rarely use text with especially eloquent language. Kaya, kapag masyado yung teksto na yun ay mahirap talagang i-unravel. Kailangan ng matinding hermeneutics na tinatawag. Yun po yung susunod na subject after ng homiletics. Napakaganda yon. Yung unraveling ay wag nating pipilitin na ipaliwanag kung talagang hindi pa maliwanag sa atin. Kasi kung ikaw nga na hindi pa naliliwanagan, pinaliwanag mo, gaano yun kadilim? Di ba? Madidiliman lang sila lahat. Para silang dinala mo sa loob ng brownout na lugar. Pero ipinapaliwanag mo yung itsura ng room. Alam nyo dito sa room na to, ganito, ang ganda, di ba? Hindi nga nila makita kasi brown out. So, tayo yung magbibigay ng liwanag. Pag masyadong eloquent, iwasan muna natin. Nagsisimula pa lang naman tayo As in, it shall be given. Yun, pwede yung mga ganun. So, do not avoid a text because it is familiar. Wag din naman na, porque gas-gas na yung John 3:16, ayaw mo i-preach? Hindi. Merong isang pinakamatalinong theologian na nabuhay na ang pangalan niya ay Karl Barth. Ito ay totoong pangyayari po ito. Minsan tinanong si Karl Barth, try nyo i-research, magaling talaga si Karl Barth. Ano po siya, yumaon na rin. Tinanong siya ng mga estudyante dahil siya nga ay popular na sa kanyang lecture, sabi niya, Doctor, sabi niya, Pastor, Reverend, what is your favorite verse in the Bible? Sabi niya gano'n. And then, John 3:16, sabi naman niya na walang pagdadalawang isip. Tapos biglang naghikbian yung iba, parang humagikik yung iba naman natawa. Parang parang gano'n na, parang nakakalokong sinagot niya gano'n, then gano'n yung reaction. Bigla siyang sabi niya, bakit kayo nagtatawa? Hindi nyo ba alam na John 3:16, yan ang pinakapuso. That is the very core and heart of the gospel. Sabi niya gano'n. Without John 3:16, sabi niya gano'n, kulang ang Biblia. So, napahiya silang lahat. Pinakamatalino na ito, no? Hindi niya sinabi kung ano yung pinakakomplikadong paborito na pwede niyang i-explain ng pinakamatamis na pag-explain. Hindi. Kung ano yung pinakasimple, yun yung pinagmalaki niya. So sometimes, kapag talaga tumataas ka at naliliwanagan ka, kung ano yung pinakasimple, parang yun yung mas minamahal mo. Sa loob-loob natin, ewan ko, pero try natin i-apply. Tignan nyo. Sino sa inyo yung dati nang nakatira sa kubo lang, simpleng bahay, ganun, and then naranasan niya, nagkaroon ng magandang bahay. Habang tumatanda ka, parang gusto mo na lang bumili ulit ng kubo, magtayo doon sa tabi mo at doon na lang sa tabi ng malaking bahay or bumili ka ng lupa kung saan may tahimik, doon ka pupunta dahil pagod ka na sa kabisihan na mga ingay. O sino po sa inyo, taas ang kamay, magsabi ng amen. 'Di ba? So, ganun ganun din kapag kapag may longingness din na sa heart mo kapag tumataas ka talaga, mas
tumitingin ka sa pinanggalingan mo or sa mabababang detalye, pero yun talaga yung may importante. So, do not avoid the text because it is familiar. Do not habitually neglect any portion of the scripture. Wag mo neglect yung iba. Let the needs of the congregation determine the choice of the text by the leading of the Holy Spirit. So, hindi mo i-share yon dahil gusto mo, una, i-share mo yon kasi yun ang leading ng Panginoon. At yun ang kailangan ng congregation. Itatanong mo sa Lord, Lord, ano bang kailangan ng congregation ngayon? Lord, ano bang kailangan talaga ng mga tupa mo? Dahil ikaw ang magpapakain sa kanila, ikaw ang naatasang magbigay sa kanila kung saan sila lulusog. Hindi lang dapat na ito yung maganda. Hindi. Kundi ito yung gusto ni Lord. Okay po ba? So, 7, let the text select the person, not a person to select a text. Okay? Yun yung ibig sabihin. Let the text select the person, not a person to select a text. Hindi yung, hayaan mo na yung teksto na yon ang pumili sa mga tao kung kanino yan para sa kanila. Hindi yung pipiliin mo yung tao, ito yung taong to, kaya ito dapat sa kanya. May utang to sa akin kaya ito nang ilagay natin dito. So, parang may patama, ganun. Mali po yun na puso talaga ng isang preacher. Pero hindi ibig sabihin na tinatamaan ka, nagpapatama naman si pastor. Isang mainit yan na issue dun sa pastor's notebook na pinreach ko na actually, minsan naman talaga, hindi naman gustong patamaan ng pastor yung tao Tsaka leading ni Lord na masabi yun. Hindi niya yung ginawa para doon. Minsan nga, wala yun sa outline or hindi niya sinasadya. Leading talaga Pag nandun ka sa taas at nilid ka ng Lord, hindi mo pwedeng sabihin na, sinasadya naman niya. Sinadya ni Lord, hindi sinadya natin. Isa pa, pag preacher ka o gumagawa ka ng sermon, ang una talagang tinatamaan niyan, yung pastor na gumagawa. Sino sa inyong agree doon? Ikaw na gumagawa ng outline, ikaw ang unang tatamaan talaga doon. At kung na-bless yung pastor na tinamaan at isinare niya sa kongregasyon at tinamaan din yung tao na yon or kung sino man yung nakikinig, ay parehas silang blessed. Everyone is blessed unless hindi niya matanggap. So, tanggapin natin. Sabi nga nila, pag nasasaktan ka, pasalamat ka kasi buhay ka pa. Pag di ka na nasasaktan, patay ka na nun. So, pray. So, number 2 na tayo. So, the subject. It is the general idea of the whole sermon. General idea. What is the relationship of subject and text? So, what is the sermon about? Ano ba yung focal point mo? So, yun yung tinatawag na subject. And then, yung qualities of a good subject. Ano ba yung quality? Una, clear. Kung love, hindi yung sasabihin natin, ang subject natin is about agape. Hindi, pinaka-subject talaga is pinaka-simple. Love, commitment, responsibility, gano'n. Hindi yung ang subject natin ngayon ay patungkol sa sagacity. Sagacity, ano yung sagacity? Hindi mo nga makita yan sa Bible. First time ko marinig. Hindi subject yun. Pwede mo siyang ilagay sa tinatawag na title. Okay? Pero iba pa yung theme mo. Papaliwanag ko sa inyo yung kaibahan ng dalawa. So, ikalawa, specific. Specify mo kung ano talaga yung subject na gusto mong patukuyan. Yung pinakamadaling maunawaan na salita, yun yung subject. God ba ang subject mo? O love ni Lord? Commitment ba? Obedience? So, yun yung tinatawag na subject. Brief lang. It's either 1 or 2 words lang ang subject. Okay? Subject po ito, hindi pa ito yung theme, hindi ito yung title. Hindi pa ito po yun. Subject pa lang ito. Halimbawa, Christian. Okay, Christian. So, tunog Kristiyano ang subject natin. Ang subject po natin ngayon is all about good vibes. Hindi siya Christian term. So, kung gusto mong gumamit ng good vibes, ilagay mo yan sa title o kaya sa theme. Depende. So, wag tayong gagamit ng non-Christian sa mga subject natin. Pwede nyo salitang optimism o tunog Kristiyano, di ba? Being positive, o gano'n. Pero pag hindi siya clear, wag natin gagamitin as subject. So, ano ba ang kaibahan ng topic at saka theme? Ito na yung sinasabi ko kanina. So, a topic is the main title usually written as a heading of the work.
It is something which is described or explained or narrated through the story or essay or report. Yun yung pinaka-topic natin. Okay? Mamaya, papaliwanag ko sa Tagalog. On the contrary, ang theme naman, it refers to the salient hidden message or idea that the literary work of the author attempts to explore. So ito yung refers to the salient hidden message or idea. Ang title, ito yung catchy. Yung ating pinaka-title. Ay, nasa na tayo? Ay, kahit pala dito mag-click, diretso siya. I'm sorry. Okay. So, yung topic, kung ano yung pinaka-topic mo, para siyang essay report. And then yung theme, iba pala, topic pala to, hindi title. So, topic, isip ka ng topic, it is narrated, yun na yung topic mo. And then yung theme, ito na yung pinaka-heading mo. Kumbaga sa libro, yun yung pinaka-nasa taas. Okay. Yun yung theme. Halimbawa, kay John Maxwell, ang nakalagay doon na theme niya, equipping the leaders of 21st century. O yan, halimbawa, ganun. Ang pinaka-title niya, Equip 101. Parang mas catchy yung tinatawag na title. Hindi ko pala nailagay dito, no? Theme at saka title. Difference nila dalawa. Sa ibang sa ibang lessons natin yung maitatalakay. So dito na lang muna tayo sa theme. Gagawa tayo ng theme. O, tema na lang para hindi tayo malito. Magkaiba kasi yung tema at saka title. O ayan na, topic title. Nakalagay na pala dito. Dapat title kasi yun. So halimbawa, love. The great love of God. Parang pinakasimple siyang maunawaan. Ang theme niya, the heart of the gospel. Okay? So parang mas matalinhaga si theme. Tulad nga sinasabi sa kanya, yung hidden message or idea. And may literary work siya. And ang title natin or topic, Trusting God in Times of Trouble. So, direct to the point. Magtiwala ka kay Lord sa panahon ng trouble, di ba? In one narrated sentence. Pero pagdating sa theme, calming the storms of life. Oh, di ba? Parang mas siya, tawag dito, mas artistic, mas poetic. 'Yon. So obedience, the obedience of Christian. Tapos. So ang theme, subservience to master's voice. 'Yun yung sinasabi ko na etong subservience, hindi ang ginagawang subject. Okay, hindi subject. Ang subject, obedience. Simple, yun na. Direct to the point. Topic, title, gawin mong one sentence yung obedience. May salitang obedience. Sa theme, magpalalim ka. Diyan ka magkaroon ng catchy. Ito yung ilalagay mo sa tiyatawag na billboard. Para ano daw? Parang sila, may engage agad sila. Kumbaga sa ticket, parang ganda nito O, di ba? So, panoorin natin. Then, doon nila malalaman yung takbo ng kwento. Then, last, hope. Putting our hope in Christ. Kanina daw ilalagay kay Christ. Ano ilalagay? Hope. Anong gagawin sa hope in Christ? Ilalagay natin. So, simple, nandiyan na lahat. Pero pag ginawa mong tema, anchored in the power of God. So, di ba? Yung pala yung ibig sabihin ng anchored in the power of God. Kaya minsan, ang atin pong tema ngayon, ang kadalasang sinasabi, di ba? Ang atin pong tema ngayon, mga kapatid, is all about anchoring the power of God. Then, ipapaliwanag mo, that is called putting our hope in Christ. Yun yung title. Okay? Kaya minsan, sa mga book, merong isang matalinhaga na ang laki-laki na letter. And then, sa ilalim niya, may paliwanag. 7 habits of effective leadership. Ganun. Pero ang nakalagay doon sa pinaka-unahan niya, idiot guides to church leaders. O, di ba? Parang, ba't idiot guide? Ganun, di ba? Parang, ano ibig sabihin? Yung pala, yung gagawin. Pinaliwanag sa ibaba. So, ganun. Kaya karamihan sa mga libro, ganito ang kanyang estilo. Parang madalang ako makita ng libro na
isa lang ang nakalagay talaga sa harap. Meron at meron siya sa baba na tinatawag na title. Meron yung pinakamalaki, meron siyang theme. So try nyo. Baka may libro kayo dyan. Kuha kayo ng libro, bibigyan ko kayo ng 1 to 2 minutes. Bigay tayo ng example. Activity muna tayo. Para meron tayong pahingang konti. So try kayong tumingin ng libro dyan sa tabi nyo. Or kung wala kayong libro sa tabi nyo, tingin kayo sa Google. Kahit isa, magtingin kayo dyan sa kahit sino lang sa inyo, isa o dalawa, magbigay tayo ng example para magets nyo talaga yung sinasabi ko. Ayan, sige. So, mag-unmute po tayo. Sabihin nga natin, bigay tayo ng example. Yung favorite book mo, i-research mo, i-google mo, and then sabihin nyo sa akin kung ano yung topic at kung ano yung theme. Theme ba to, Pastor? Ito ba yung title? Okay, sige. Number 1, sino magbibigay ng example? Si Pastor Al ata, kumuha ng libro niya. May libro po kayo dyan? Banggitin po natin yung topic or theme at alamin natin kung alin yung theme at saka title sa dalawa. Any volunteer? Sige po. Kumbaga hindi niya tinago niya kung ano yung no? Define, yun lang yun. Define, sabi niya. Oo, di ba? Yun, ganun. Kahit hindi siya full sentence, pero meron siyang define. Parang catchy yun, define. Ano yung define? Then, pinaliwanag niya. So, yun yung topic, yung paliwanag. Okay, so sino pa po? Sino pang may libro dyan? Ayan, sige nga po, tignan natin. Sige po, pakita nga po natin. Kayo magsasabi kung ano ang theme, kung ano ang title. Sige. Ano kaya doon yung isipin kaya natin. Ano kaya doon yung mas direct at saka mas medyo sa tingin ko leader's guide ang gusto niyang gawing pinaka sa either rin yung team niya yung mahaba sa ilalim. So kayo po, sino pa po sa inyo diyan? Sige po. Yun yung paliwanag niya. Oo. Ano yung una niya? Di ba? Kaya papansin nyo, dalawa talaga no? Parang mayroong isang pinaka title niya and then yung paliwanag niya na theme. Meron pa? Last? So, pag gagawa din tayo ng book natin, ganyan din po yung style. And sometimes, pag gumagawa tayo ng sermon, ganyan din yung natin. Tulad nitong nakaraan, ang aking team is nakalagay doon the rich reward of a responsible steward. Okay. And then, nakalagay doon ni rational for stewardship. Ayan. So, ganun. Yun yung latest ko na ginawa. So, alam naman na natin po. Okay, move on tayo. Introduction. It is the process by which the preacher endeavors to prepare the minds and secure the interest of his hearer in the message that it has to proclaim. So, ang purpose ng introduction is to capture the goodwill or attention of the hearer. Siyempre, kukuha tayo ng isang pinaka-catchy na pwedeng it's either kung ano yung context doon ng ipapaliwanag. Wag mo muna ipapaliwanag yung yung mga main points mo. Kumbaga sasabikin mo sila sa mga main points mo.
It's either gumamit ka ng hot issue, gumamit ka ng Bible background, gumamit ka ng term or ano ba ibig sabihin nung team mo, paliwanag mo yung tema mo, bakit sinabing ano yung ibig sabihin talaga ng commitment, ganyan. So, pwede tayong mag-define, pwedeng sa words ni Jesus Christ, pwedeng gumawa rin ng story, or umpisa natin sa isang illustration. So, maraming klase ng pag-i-introduce para i-capture yung attention ng hearer. Kasi, yung iba dyan, pagod, yung iba dyan ay parang puno-puno ng problema, pero sa magitan ng parang wala na silang interest. Ang tagal naman na nagpa-awit. 1 hour tayong nag-praise and worship. Pagod na yung katawan nila, binuhos na lahat. Tapos parang sabog na yung utak, talagang lunod sa presensya ni Lord. Kailangan sa magitan ng ng introduction pa lang, pupukawin na natin ang damdamin ng mga makikinig para ilapit or ibahagi yung pinaka mensahe ng Panginoon. So to catch interest in the theme. So, ano bang sources ng introduction? Yun yung sinabi ko kanina. It's either background, personal experience, occasion. Kung occasion man yan, saan galing yung salitang birthday or Christmas, Easter Sunday, mga ganon. Then, definition, pwede ka mag-define. Current events, illustration from common life or real life, true-to-life story. Or isang story na hindi naman malayo sa subject. O, pwede rin yung humorous na jokes, mga kakatuwa pero katotohanan. Striking statement, it's either quotation, a sign, placard, or a song. Siguro meron kayong ganong kilala, no? Bago nag-preach, kumanta muna. May na-encounter na ba kayong ganon? Madalang yun, pero meron din ganon eh. Na yung kanta naman niya, inclined. Kung gusto nyong itry na gawin yun, dapat inclined sa ating tema. So, pwede ring imagination or gawa-gawa lang natin na parang may kwentong binibigay si Lord sa heart natin na nais mong ibahagi. Pero talagang tatatak sa puso. Minsan nga, kung ano pa yung biro, yung mga quotation, yung mga jokes, yung pangmas na halala nila, yung main points hindi na nila maalala. Totoo po yun. So, yan. Ako, ang dami kong mga makeup story din na ipinopost. Pero makabuluhan. And ano bang good qualities ng introduction? Una, related sa sermon, tulad ng sabi ko. Ikalawa, should be a single thought. Isa lang talaga yung papatunguhan niya ng topic niya. Avoid vague generalities. Okay, wag yung masyadong in general na kwento. Kailangan alam mo yung specific na pinapatukuyan niya. Kung about obedience, then mag-illustrate ka about obedience. Not highly argumentative or emotional and personal and official modesty. Wag naman yung masyadong magke-create agad yan ng introduction mo magke-create agad ng issue sa loob ng church. Or should be exclusively adapted to the sermon. Ayan. Kasama din sa incline sa sermon. Must not be long. Wag naman yung 30 minutes yung kwento natin, introduction. Should be carefully prepared. Kaya ingat din tayo or kailangan preparado din tayo kahit sa introduction. Sometimes may mga point na noon na gumagawa ako ng mga main points. Talagang napaghandaan ko siya. Pero pagdating sa introduction, ay hindi ko ata na ilatag maigi. Pumasok agad sa body ng sermon, pero kulang pa ng presentation kung paano mo siya talagang ilalatag, no? So, iba pa rin kasi yung parang sabi nga nila, first impression last. Kaya yun yung introduction. Maghahanda ka ng kumbaga sa pagpasok ng bride, papunta nga sa altar, may mahabang carpet na sinasabuyan mo siya ng mga dahon ng bulaklak, bigas sa ulo, yun yung introduction. Bago yung tinatawag na pagkakita or seremonya. So, what, when, why, where, how. So, dito tayo sa interrogative statement. Kung ano yung function ng interrogative statement. Halimbawa, ang subject natin ay prayer. So, gagamitin natin yung tinatawag ng mga functional questions. What is prayer? When do we pray? Why do we pray?
Where do we pray? Whom do we pray? How do we pray? Pastor, hindi ba pwedeng lahat niyan ay gagawin kong main points? Hanggat maaari, kung ito ay preaching, tumutok ka sa isa. Pagtuunan ng mabuti kung alin ang pinakamainam dyan. Halimbawa ay, bakit kailangan tayong manalangin? So, ito yung pinakamas magiging importanteng tatakbuhin ng natin, preaching. Why do we pray? Bakit mo kasi kailangan mag-pray? Yung what is prayer, lagay mo na lang sa introduction. Sama mo na yung yung itong when do we pray, ilagay mo na lang sa application yan kung kailan ka dapat manalangin. Diba? Where do we pray? O saan? Kahit saan naman. Whom? Kanino tayo mananalangin? Ilagay mo na lang sa mga katawan yan. And how? Pwede rin yung how do we pray? Paano ba tayo talaga dapat manalangin? So magbibigay ka dito ng process pag how. Pag why naman, bakit kailangan natin? So magbibigay ka naman ng reason. Anong dahilan ba tayo mag-pray? Pag how, ulitin ko, anong proseso? Paano tayo mag-pray? So, paano ba yung format natin mag-pray? Pe-pray ba tayo kay Jesus o sa Ama? So, si Jesus, tinuro niya, sama tayo mag-pray. So, dapat, ganun din ang prayer natin, pero palaging i-address natin sa anak, sa ngalan ni Jesus. So, yun yung mga how. So, pipili ka lang dyan. Kapag pinili mo lahat, ang tawag dyan, Sunday school o kaya seminar type. So, dapat isa lang talaga yung functional question natin. Marahil, naitatanong mo yan, naitatanong mo rin sa mga main points, pero hindi yan yung pinaka-main natin dapat. Yung mga proseso kung how or mga dahilan kung why, pili ka lang sa dalawa. So, halimbawa, ito po yung interrogative statement na lang natin. Meron tayong topic kanina about the great love of God. So, paano tayo gagawa ng interrogative statement? So, pwede bang what is the great love of God? Or how great is the love of God? Pwede ba hindi? Yung how great is the love of God. Diba? Gaano katagkila ang pag-ibig ng Diyos? Parang mas siya, gaano kadakila? So, God-centered siya. Napakaganda. So, magbibigay ka. Ano ibibigay mo kapag ang tanong ay how? Paano? Paano ka minahal? So, magbibigay ako ng, ano ibibigay mo? Ano yung mga pwede mo maging main points pag ang sabi, paano? So, gumawa si Lord ng proseso. Process. Kaya nga how? Sistema, proseso, yun yung how. Pag sinabing how. Pamamaraan. The next, trust. Trusting God in times of trouble. Kung ang ating topic ay trusting God, pwedeng how to trust God, pwede naman. Di ba? So, ito naman, hindi how ang nilagay natin, kundi why. Why do we have to trust God in times? Bakit kasi kailangan kay Lord tayo magtitiwala, hindi sa tao? So, yun yung ipapaliwanag natin. So, how, why, sa obedience, the obedient Christian. Okay. Pag sinabing obedient Christian, ito yung example, how to become an obedient Christian. Paano ako magiging masunurin? So, ayan, magbibigay ka ng, pag sinabing how, proseso na naman. Pag why, puro dahilan yan. Why? Kaya yung mga taong why ng why. Naghanap din ng dahilan. O kaya, nagdadahilan. So, hope. Putting our hope in Christ. Hope yung subject. Ang topic ay putting our hope in Christ. So, when do we put our hope in Christ? Kailan ba dapat tayong naglalagay ng ating pagtitiwala sa Panginoon? So, ang bibigay mo, okasyon. Anong mga okasyon? Bakit kailangan nating, ano yung okasyon na yon? Yung okasyon na tayo nalulungkot. Di ba? Sa panahon na tayo'y baon ng utang. Yun yung mga okasyon. No? When? Kailan? So, yun yung mga panahon ang tinutukoy na dyan. Kaya dito pa lang, mahalaga talaga yung interrogative at doon mo maibibigay yung mga katawan. May mga problema akong nakikita sa mga preacher, yung kanilang main points, hindi na itatali talaga ng interrogative statement. Basta, meron lang silang 3 puntos, yun na yun. So, kaya ito ay homiletics, kundi ang gagawin natin ay para mas ma-organize natin yung ating sermon outline. So, magpapasa rin kayo ng mga sermon outline at willing ako naman na i-check yung mga sermon outline na yan. Proposition and keyword.
Ano ba ba sa proposition na yan? Okay. Number 5. The proposition or the main point of the sermon, MPS, is the sermon reduced to one sentence. Yun yung sinabi ko kanina. So, yun yung the idea. Yun yung big idea na tinatawag, proposition. Okay? So, huwag natin kakalimutan yan. Proposition is the big idea or the main idea of the sermon. So, defining your keyword. Mamaya magbibigay tayo ng mga proposition type. So, defining your keyword. Ano ba ang keyword? So, keyword, plural noun siya, used to characterize or classify the main division. Stated in the transitional statement. Halimbawa, may halimbawa dito. Ang keyword natin ay the key characteristic, ang tema natin or ay the key characteristic of God's love. Yan yung theme niya. So, ang keyword dyan, characteristic. Okay? Characteristic. The keys of blessing. Anong keyword dyan? Di yung keys. Kasi ang ibibigay mo ay mga susi. Halimbawa, ito, God's love. Merong 3 characteristic. Ibig sabihin, characteristic yung magtatali sa mga main points. Pag mga susi naman ng blessing ang ibibigay mo. Kaya yun yung keyword. Importante yung keyword. The promises of God for believers. Anong keyword dyan? Promises. Yun yung ibibigay mo. May 5 promises si Lord. Okay. Ngayon, kayo po, tanong ko, ingredient of success. Ano ang keyword dyan? Ingredient o yung success? Ingredients. Kasi hindi mo naman ibibigay, may 3 success. Hindi naman kundi 3 ingredient. Ano yung mga, ano ba sa Tagalog yung ingredient? Pampasarap? Ano ba yun? Sangkap. Yun, thank you. Yun talaga yun. So, ito yung mga sangkap. Di ba? Ang sarap nga, bibigyan ko kayo mga sangkap. Mga sangkap lang yan ng buhay. Ano ba yung mga sangkap? Kapaitan. Sangkap ba yung kapaitan? Oo, pampatamis yan. Hindi mo kasi ma-appreciate yung matamis na buhay kung walang pait. Tama, mali. So, importante din kasi yung mga keyword. Doon mo maglalaro. Halimbawa, the way to life. Ano ang keyword dyan? Life or way? Way. Merong 3 way. May mga daan ng buhay. Ang ihuli mo, yung daan sa Panginoon. Merong daang kaliwa, merong daang kanan, meron tinatawag na left, pero walang natitira. Meron tinatawag right, pero hindi naman tama. Akala mo lang right, pero tama. Yung pala, may straight. Straight to Jesus. Di ba? 3 ways na. Pwede nyo nang i-preach nyo na yun. So, bibigay ako ng example. Secrets of success. Ano yung keyword doon sa sinabi ko? Secrets. Okay. Ito mga keyword by question type. Pag sinabing why, ang mga pwedeng keyword dyan ay reason. Why do we praise the Lord? Bakit tayo kailangan magpuri sa Panginoon? So magbibigay ako ng 10 rason kung bakit. Di maglalatag ka na. Magiging topical type yon. Topical type kasi mula sa iba't ibang verse ng Bible mo, ibibigay yung mga reasons. Okay? So, pag how naman ang tanong, paano? Anong? So, methods or step or way or process, yun yung pwede mong maging keywords. Paano natin lalapitan ng Panginoon? So, merong mga hagdan, may mga step tayong kailangan gawin para malapitan natin ang Diyos. Di ba? Makakalapit tayo sa Panginoon. Kung una, ihingi tayo muna ng tawad sapagkat kahit lapit ka ng lapit, malayo pa rin si Lord. Sabi sa Isaiah 59 verse 2 na ang iyong hindi naman maiksi ang kamay ng Diyos para hindi tayo maabot at hindi siya bingi upang hindi tayo marinig. Ngunit ang ating mga sala ang naglalayo sa atin kung bakit hindi siya makatingin. Sabi ganun. O kaya, sabi niya, he turned his back, yun sa English So, kahit anong daan pang gawin natin, kung hindi tayo unang bahagi ay humingi ng tawad o magsisi, hindi tayo makakalapit sa Panginoon. Or, yun. So,
paano tayo magsisisi? O, di ba? So, si Jesus Christ pala muna dapat ang step. Tanggapin natin si Kristo. So mga ano yan, step or methods, ways, daan, process, halos pare-pareha sila. Depende lang kung anong sentence dyan. Pag parang scientific yung type ng preaching mo, the methods. Pag parang namang ingredients ang sinabi mo, mas bagay yung salitang ingredients sa process. Okay? So pag steps naman, parang mga engineering or building, ganyan. Pag ways, ito, madalas na ginagamit yung ways Ways. Yung mga madalas. At marami pang mga bagay na pwedeng idagdag sa salitang how or maging keyword na may how. Pag what naman, ayan, what are, o, diba, yung what ang ating gagawing question. So, ito yung mga pwedeng maging keyword natin, advices. What does the Bible means in Ephesians chapter ganito, verse ganyan? So, I will give you 3 advices. What are these advices? Diba? So, what are the biblical truths that Jesus Christ tells us about the Matthew chapter 5? Biblical truths. Blessed daw tayo. Paano? So, ito yung mga biblical truth bibigay ko sa inyo. So, ingredients. So, pwede yung ingredients. What are the ingredients of success? O, di ba? Hindi mo pwedeng how is the ingredient of success? Hindi mo naman pangit naman pakinggan nun, di ba? Why ingredients of success? Hindi naman, ang pangit din. So, what talaga? What are the keys? So, what are the antidotes? So, yun yung mga keywords natin. Mahalaga po ang mga keywords. At minsan, gumagawa tayo ng mga preaching, nagsishare tayo, hindi natin alam na keyword pala ang tawag doon. Di ba? Minsan ganun. So, ngayon pala, keyword pala yun. Tignan niyo yung books na hinawakan nyo. May keyword yan. Sige nga, challenge. Tingnan natin yung keyword. May keyword po ba kaya? Halimbawa, si define. Anong nakalagay doon sa define? Po? Bible study. So, ano pa po yung ibang mga book dyan? Yung nasabi nyo kanina, meron din yung ano eh. Sa Leader's Guide ba yun? Ano po yung Sige po. Discovering the church. And then yung impact daw sa church. Sa tingin ko ano siya, discoveries. Iba't ibang pagdi-discover. Ganun siguro. 3 impacts. Yung salitang impacts, keyword. Halimbawa, what are the impacts? Ano yung mga impact na nagagawa ng church? Church ang kanyang pinaka-subject. Yun siya. Church ang subject. And then, yung mga ilalatag mong mga puntos niya, kung paano siya nagkaroon ng impact or yung mga discovery, ano yung mga na-discover, ganyan. So, yun yung keyword. So, meron pa bang isang book dyan? Bigay pa tayo ng isang book. Ano po sabi? Okay, yun sa baba. Okay, ano ang key? Anong keyword doon? Obvious yung keyword. Key, di ba? So may key, may ano talaga siya, may keyword. So mga keys yung kanyang mga puntos doon. Hindi ko alam kung ilang keys 'yan. So mga key, mga susi. So siguro alam na natin pag when, season, time, day, o year. Yun yung sinasabi. Sa Mobile Bible School, tayo'y nagtitipon online. Sa tahanan man o saan ka man, naroroong tunay. Kaalamang makalangit at biblikal na aral ay makulay. Sa biyaya ng Diyos, tayo'y lumalago sa buhay. Karunungan at lalim sa pananampalataya. Sa Mobile Bible School, ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin, tayo'y natutunan.
at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Sa bawat hakbang sa Diyos tayo nagtitiwala, sa gabay ng Kanyang salita ating inaakay ang iba. Kahit saan man dalhin ng ating mga paa, sa Diyos ng makapangyarihan tayo'y nagtitiwala. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan, sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa, sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa. Karunungan at lalim sa pananampalataya, sa Mobile Bible School ito'y abot kamay na. Sa bawat aralin tayo'y natututo, sa teolohiya at biyaya, sabay-sabay ay lumalago tayo. Hey, sa Mobile Bible School tayo'y naglalakbay, sa pag-aaral ng salita tayo'y magwawagi. Para sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagpupuri, sa Kanyang biyaya tayo'y nagmamahalan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan, sa bawat puso't isipan tayo'y Kanyang tinuturuan. Sa online na paaralan, sama-sama tayong umaasa, sa kaluwalhatian ng Diyos tayo'y nagkakaisa.